8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, hinikayat ng grupong Abra Movement for Change o ABC ang mga lider politika at partido sa lalawigan na wakasan na ang kultura ng karahasan at pananakot sa halip ay iangat ang level ng eleksyon sa pamagitan ng pagtalakay sa mga issue na tutugon sa mga suliraning kinakaharap ng lalawigan at kung paano makakatugon ang pamahalaan. Ayon sa ABC, isang non-government organization, pagod at nahihirapan na ang mga mamayan sa tuwin ay karahasan at ngayon ay humihingi ng pagbabago para sa pag-unlad ng lalawigan. Hiniling din ng mga ito sa iba't ibang partido na gawing makatotohanan ang sinumpaang Peace Covenant. Hinikayat pa ng grupo ang mga natalong kandidato o matatalong kandidato na igalang ang resulta ng eleksyon at makiisa sa pagsulong ng Abra. Samantala, inihayag ng ABC na nagkomisyon sila ng isang survey upang pulsuhan ang mga botante sa lalawigan para sa iba't ibang posisyon. Ang survey ay ginawa noong Abril 8 hanggang 16 sa 16 na bayan ng Abra. Sa naturang survey, lumalabas na pinapaboran ng mga ito si Vice President Jejomar Binay bilang susunod na Pangulo na nakakuha ng 42.6% voters preference. Kasunod si Grace Poe na may 27.5%, Mayor Rodrigo Duterte 18.6%, dating DILG Secretary Mar Rojas 8.1%, at Senadora Miriam Defensor Santiago na mayroong 3.2%. Sa pagka-kongresista, nakakuha ng 52.8% si JB Bernos, kasunod si Marco Bautista na may 41.3%, Joselito Bringas 8.1% at Cecilia Luna na may 5.2%. Sa mga kandidato pagka-gobernador, malaki ang kalamangan ni incumbent Congresswoman Joy Bernos na may kabuang 54.9% na voters preference. Kasunod si Ruby Bersamin na may 41.3%, Antonio Biernes 2.4% at Robert Bustamante na nakakuha ng 1.4%. Sa pagka-vice-gobernador, nanguna si Rolando Sumera na may 44.3%, kasunod si Ronald Balauas na may 32.9% at Ryan Luna 22.8%. Ang survey ay ginawa ng mga estudyante ng University of the Philippines at Polytechnic University of the Philippines na may 2,400 respondent at may 2% plus minus margin of error.